Nahulog. Sa pinagdurog ng nabuhay ni Gregorio at Christy, na nayuma ako sa banal at ipanang kasal, naway umibabaw ang ipinahayag ng pagmamahalan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyuko po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubayan dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maingat. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop makasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihigpin, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa'y parang ubasan na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ng anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay ang pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang dahilan kung bakit kayo narito
at ipinagdiriwang sa sakramento ng kasal ay dahil sa pag-ibig. Kung wala yung pag-ibig na iyan, wala kayo dito. Wala kayo dito. Diba? Sa isang seryosong paraan, pinag-isa kayo ng Diyos sa sakramento ng kasal at ipinunla ang pag-ibig sa inyong mga puso. Sa wikang Griego po, ang lengguwahe ng Ebanghelyo ay meron pong dalawang salita na ang kahulugan sa pag-ibig. Una ay ang eros. Napakinggan niyo siguro yung eros sa buhay. Hindi pa. Pero yung erotica, alam niyo yung salita na yun. Ha? Oh. O doon yung layo sa itong erotica. Na ang ibigay sa sabihin ay pag-ibig ng laman. Yung erotica, eros. Kaya ho, ito ay nagbabawal sa mga bata. Natantuhin yung mga erotica. Bakit? Makalaman. At gayon din naman, sa liwanag ng Ebanghelyo, eros, at saka agape. Agape, na nangangahulugan naman ng pag-ibig na espiritual. Yung dalawa na yan, magkasama yan dito, dito, tayo. Magkasama ho yan, eros. Kaya lang ay, sapagkat kung walang eros, hindi naman kayo magkakaanak. Hindi. Kung walang lamang, hindi kayo magkakaanak. Kung hindi makalamang kayo, hindi kayo magkakaanak. Kaya yung mga ayaw, yung mga mga santo, hindi nila naranasan yung eros. Pero alam nila, dahil siyempre matatalino yan. Kayo, dito, magkahalo yan sa inyo. Bakit? Nag-aasawa nga kayo Subukan ninyo yung kayo magsama ng isang laman. Pagkatapos ay wala kayong eros. O pagka hindi nasampal yung asawa ninyo, lumayas ka na. Wala kang kabuhay-buhay. Diba? Wala kang kabuhay-buhay. Para kang patak. Kung ayaw mo, ako makatabi. Lumayas ka na. Ang pag-ibig na ipinula ng Diyos sa inyo ay pag-ibig na agape. Agape. Pag-ibig na espiritual. Katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang simbahan at sa bawat isa ho sa atin. So, pag-ibig na agape. Mas mataas ang angkas ng pag-ibig na agape kaysa sa eros. Kaya ang yung pag-ibig ay dapat yung maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo. Mga minamahal kong ikinakasal, Gregorio at Christy, ang inyong pag-ibig sa isa't isa ay natatag at kaapit-apit, kaya ninanais ninyo itong italaga sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Kung yan ay hindi matatag at hindi kaapit-apit, hindi kita pakakasalan.
Sa pagkakaakit ang bawat isa sa inyo, halika tayo magpakasal. Para tayo mag-isa, diba? Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nagtuturo sa atin ay halintulad ho ito ng isang puso at tayo ay kanyang mga sala. Si Kristo ang puno at tayo ay kanyang mga sanga. Si Jesus ay pinagbumulan ng pag-ibig at nangangailangan tayo na manatiling nakauwi sa Kanya. Kung kayo'y hiwalay kay Jesus, wala kayong magagawa. Tandaan ninyo, kung kayo'y hiwalay kay Jesus, wala kayong